Marshall Peak. Kabanata 5311. Hindi magandang gawin ni Yang Kai na galitin ang isang sinaunang dragon sa oras na ito, kaya pagkatapos niyang maramdaman ang babala, agad siyang tumigil sa pagsasalita. Ang kasalukuyang nagaganap ay dapat na ang seremonya ng pagbubukas ng Dragon Pool, isang masalimuot, mahaba, at nakakainip na ritual. Habang ang buong Dragon Clan ay buong atensyon, si Yang Kai ay hindi kapani-paniwalang-walang interes. Sa kabila ng pagkakaroon ng Dragon Vein, ipinanganak siyang tao, kaya naging hamon para sa kanya na maunawaan ang kasalukuyang mood ng Dragon Clan. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating araw, ang seremonya sa wakas ay tila paikot-ikot. Magkasama. Iminulat ng tatlong sinaunang dragon ang kanilang mga mata. At ang gitna ay sumigaw, ngayon ay minarkahan ang pagbubukas ng Dragon Pool, na gagamitin ang kapangyarihan ng mga ninuno upang tulungan ang mga inapo ng dragon na palakasin ang kanilang bloodline. Nawa, way magpatuloy ang ating mga inapo ng walang hanggan at ang ating clan ay tumagal magpakailanman. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng walang katapusang, tuloy-tuloy na Dragon Roars. Ang mga dagandong na ito ay yumanig sa no-return pass, at napuno ng dragon pressure ang hangin. Kasabay nito, ang 5 malalaking estatwa ng dragon na nasa parisukat ay sumailalim sa kakaibang pagbabago. Malinaw na sila ay mga estatwa, ngunit tila sila ay nabubuhay sa sandaling ito, lahat ng kanilang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Napansin ni Yang Kai ang mahinang panginginig ng Dragon Source sa kanyang katawan, na parang konektado ito sa isa sa mga estatwa. Hindi niya maiwasang mabigla at habang itinoon niya ang kanyang tingin sa mga estatwa, napansin niya na may koneksyon sa kanyang pinagmulan ay ang nakakasilaw at gintong estatwa. Habang nililinang sa Black Ink silang land ng Divine Spirit Ancestral Land. Sa loob ng Sacred Treasure ng Dragon Clan. Ang Crystal Palace, nasaksihan ni Yang Kai ang sinaunang labanan kung saan pinigilan at tinatakan ng Dragon Emperor at Phoenix Empress noon ang isang Black Ink Giant Espiritong Diyos. Mula doon, alam niya na ang pinagmulan na taglay niya ay pagmamay-ari ng Dragon Emperor ng henerasyong iyon, ang Golden Divine Dragon. Natural, dahil sa mga pangyayari, siya ay nakatali na gumawa ng ilang mga asosasyon. Ang estatwa na iyon ay lahat ng iba't ibang kulay, ngunit ang gintong isa ay 5 magkakaugnay sa kanya. Kung ganoon ang kaso, ang 5 estatwa na ito ay mga Dragon Emperor mula sa iba pang henerasyon. Kung hindi, walang paraan upang maipaliwanag ang sensasyong ito. Sa madaling salita, nagkaroon ng kabuuang 5 Dragon Emperor sa kasaysayan ng Dragon Clan. Walang alinlangan, ang bilang na ito ay medyo maliit kumpara sa bilang ng mga nangungunang Human Masters, ngunit sa Dragon Clan, ito ay medyo mataas na bilang dahil sa kanilang mahabang buhay. Kailangang kilalanin na ang isang Dragon Emperor ang pinakamalakas sa buong clan, kaya, kung walang anumang aksidente, ang gayong guro ay mamamatay lamang dahil sa katandaan. Mula noong sinaunang panahon, ang Dragon Clan ay mayroong 5 Dragon Emperors na magkakasunod. Dapat ay mayroon ding isa sa henerasyong ito, ngunit hindi pa siya nakikita ni Yang Kai at hindi siya sigurado kung nasaan siya sa no-return pass. Ang koneksyon na naramdaman niya ay napakabanayad, na dapat ding hindi matukoy ng ibang mga miyembro ng Dragon Clan ayon sa kanilang reaksyon. Pinagtuunan ito ng pansin ni Yang Kai, ngunit wala siyang maramdamang espesyal tungkol dito. Habang siya ay nasa malalim na konsentrasyon, ang tatlong sinaunang dragon ng Dragon Clan ay lahat ay nanginginig ang kanilang mga katawan at kinuha ang kanilang mga dragon form. Ang mga Young Dragons, Grand Dragons, Ancient Dragons, at Divine Dragons ay ang iba't ibang dibisyon ng Dragon Clan. Ang haba ng kanilang katawan lamang ang maaaring magbunyag ng kanilang paglilinang. Sila ay mga batang dragon kung sila ay mas mababa sa 10,000 metro, sila ay mga Grand Dragon kung sila ay nasa pagitan ng 10,000 at 50,000 metro, ang Ancient Dragons ay mula sa 50,000 metro hanggang 10,000 metro, na may sinumang nasa o higit sa 100,000 metro ay isang Divine Dragon. Ang pinakamalakas na master sa mga Divine Dragon ay ang Dragon Emperor. Halimbawa,
Ang dragon form ni Jilao San, na may sukat na malapit sa 50,000 metro noong nag-transform siya dati, ay maaaring ituring na pinakamataas na hangganan ng pagiging isang Grand Dragon. Kung papasok siya sa Dragon Pool sa pagkakataong ito, tiyak na aakyat siya sa hanay ng Ancient Dragon. Kung sa kadahilan ng ito ay hinaranggan niya si Yang Kai sa labas ng No Return Pass. Paano ito madaling pabayaan ni Jilao San kapag sinamantala na ni Yang Kai ang kanyang pagkakataon na umakyat? Siyempre, magbubukas pa rin ang Dragon Pool sa hinaharap, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Ang tatlong sinaunang dragon ay halatang matagal nang naglilinang, kaya karaniwang naabot nila ang 100,000 metrong limitasyon. Kung sila ay ganap na nagbago sa kanilang orihinal na laki, ang No Return Pass ay maaaring hindi malagay sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Kaya, ang tatlong Ancient Dragons ay hindi ipinalagay ang kanilang ganap na pagbabagong estado at sa halip ay pinaghigpitan ang kanilang laki sa halos 10,000 metro ang haba. Gayunpaman, sila ay labis na nakakatakot. Napailing si Yang Kai sa nakita. Bagamat hindi pa niya nasaksihan ang tatlong sinaunang dragon na ito na nakikipaglaban. Ang kanilang lakas ay dapat na mas malaki kaysa sa sinumang 8th Order Open Heaven Realm Master na nakatagpo niya sa paghusga sa tindi ng kanilang mga aura. Hindi niya maiwasang magtaka kung gaano katagal maaaring mabuhay ang 8th Order Open Heaven Realm Masters laban sa gayong mga buhay ng hindi sumusuko. Ang mga disadvantage ng mga banal na espiritu ay napakalinaw. Ang kanilang mahabang buhay ay nangangahulugan ng mas mabagal na paglaki, gayunpaman. Ang kanilang mahabang buhay ay kapaki-pakinabang din sa kanila dahil sila ay karaniwang walang kapantay kumpara sa mga masters ng katumbas na kaharian dahil sa kanilang malakas na pangangatawan at con. Ilang mahabang akumulasyon. Hindi pa banggitin, ang Dragon Clan ang pinuno ng lahat ng Divine Spirits, sa makatuwid, sila ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga regular na banal na espiritu. Lahat ng tatlong sinaunang dragon ay may iba't ibang kulay. Ang isa ay itim, ang isa ay berde at ang isa ay cyan. Ang pagkakaiba-iba ng kulay ay sumasagisag sa pagkakaiba-iba sa kanilang mga katangian ng pinagmulan. Tulad ni Yang Kai, na ang katangian ng pinagmulan ay ginto o sa pangkalahatan, metal, na naging dahilan upang mas matalas at mas nakamamatay ang kanyang likas na kakayahan. Nag-transform sa kanilang dragon forms, ang tatlong ancient dragons ay nagpabalik-balik sa ere habang ang iba't ibang secret techniques ay na-activate na nagdulot ng oras sa pagkagulo. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit medyo halata na binubuksan nila ang dragon pool. Nauna nang sinabi ng Phoenix Clan Head na hindi tulad ng Phoenix Nests. Nakaraniwang nakakabit sa Immortal Parasol Tree at nakikita ng hubad na mata, ang Dragon Pool ay isang misteryoso at mahiwagang lokasyon na mararating lamang ng Dragon Clan. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagkakaroon ng Dragon Pool sa Void, na nangangahulugang hindi ito isang ethereal na pag-iral at maaari pa ring maramdaman. Paano ito maipapaliwanag? Hindi niya maintindihan at tamad siyang alamin ang lahat, tutal. Hindi naman siya pure-blooded Dragon Clan member, kaya hindi niya alam ang maraming sikreto ng Dragon Clan. Ang 5 estatwa ng Dragon Emperor ay lalong naging parang buhay bilang resulta ng pagkilos ng tatlong sinaunang dragons. Ang mahiwagang kapangyarihan mula sa mga estatwa ay mabilis na nag-infuse at nag-convert sa isa. Tinitigan ni Yang Kai at napagmasdan na ang kapangyarihan ay dahan-daang umiikot sa gitna ng 5 estatwa. Ang bilis nito ay lalong tumataas. Wala pang isang stick ng insenso, may lumabas na parang puyo ng tubig portal sa gitna ng 5 estatwa. Naramdaman ni Yang Kai ang isang hindi kapani-paniwalang marahas na puwersa na nagmumula sa vortex na iyon, at alam niya sa kanyang puso na ito ang pasukan sa Dragon Pool. Napakalakas ng puwersa na kahit siya ay hindi naglakas loob na maliitin ito. Pagtingin sa paligid, lahat ng miyembro ng Dragon Clan ay walang reaksyon, na parang naghihintay lang. Pagkaraan ng isa pang sandali, ang umiikot na puyo ng tubig ay tumira at naging isang matatag na portal. Kaagad, ang sinaunang dragon na katatapos lang magsalita, ay umungal, nabuksan ang Dragon Pool. Pumasok ka na. Sa sandaling makumplito niya ang kanyang pangungusap,
tatlong figure ang kumikislap sa direksyon ng puyo ng tubig, na sinundan ng 10 pa pagkatapos. Malinaw na nakikita ni Yang Kai na ang tatlong figure sa harap ay may medyo mahinang aura at inakala niya na iyon ay ang mga Young Dragons. Habang ang 10 figure sa likod na may mas malakas na aura na halos magkapareho sa kanya ay ang Grand Dragons. Ang dahilan kung bakit mas kaunti ang Young Dragons at mas maraming Grand Dragons ay dahil ang Dragon Clan ay nahihirapang magparami. At bilang resulta ng mahabang buhay ng Dragon Clan, ang bilang ng mga Grand Dragon ay higit na lumampas sa Young Dragons pagkatapos ng akumulasyon ng mga taon at siglo. Tulad ng sinabi ng Phoenix Clan Head kay Yang Kai, mayroong 3 slot ng Young Dragons at 10 slot ng Grand Dragons sa pagbubukas nitong Dragon Pool. Dahil kinuha ni Yang Kai ang slot ni Ji Laosan, 9 na Grand Dragon lang dapat ang papasok sa Dragon Pool. Gayunpaman, mayroong 10 na pumasok ngayon lamang. Si Ji Laosan, na nakatayo sa tabi ni Yang Kai, ay nagmamadaling pumunta sa harapan ng lahat ng Grand Dragons, na parang nag-aalala siya na kung magtatagal pa siya, hindi na siya papayagang makapasok. Ano ang nangyayari? Natigilan si Yang Kai. Mga ad ng pub future. Hindi rin siya sigurado kung may limitasyon sa bilang ng mga individual na pinahihintulutang makapasok sa Dragon Pool. O kung hindi magkakaroon ng pagkakaiba kung mayroon pa, ngunit sa puntong ito, alam niyang hindi niya magagawa. Mahuli. Kung talagang may limitasyon ang kapasidad ng Dragon Pool at 13 individual lamang ang maaaring makapasok, mapapatingin lamang siya sa kanila nang walang laman kung ang 13 na ito ay nauna sa kanya. Kahit na ang Ninth Order Open Heaven Realm Masters at ang Dragon Clan ay nagkasundo at si Yang Kai ay hindi maiiwan ng ganito, palaging may puwang para sa pag-iingat. Habang nag-flash ang kanyang mga iniisip, agad siyang nawala sa kanyang orihinal na lugar at lumitaw sa tuktok ng puyo ng tubig, bumulusok sa ulo-unang. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng miyembro ng Dragon Clan, lalo na ang 3 Ancient Dragons, na walang humpay na umiling. Ang tao na ito ay talagang hindi susunod sa kanilang mga patakaran. Walang paraan ang Dragon Clan na iwan siya at nagdagdag lang ng isa pang slot, gayunpaman. Lahat ng nasa Dragon Pool ay makakatanggap ng mas kaunting mga benepisyo bilang resulta dahil ang halaga ng mga benepisyo na makukuha sa pamamagitan ng paglilinang sa Dragon Pool ay naayos na, mas aming tao ang pumasok, mas kakaunting benepisyo ang matatanggap ng bawat isa. Ang pagkakaroon ng 3 Young Dragons at 10 Grand Dragons ay ang maximum na limitasyon. Mahirap para sa mga miyembro ng Dragon Clan na tanggihan ang humans na nagpapadala sa isang taong may Dragon Source. Noong una ay gusto nilang hayaan si Ji Laosan na isuko ang kanyang pwesto, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, nagpasya silang magdagdag na lang ng isa pang slot. Siya ay isang tao lamang pagkatapos ng lahat. Kahit na nagawa niyang pinuhin ang isang Dragon Source. Ang mga benepisyong makukuha niya sa pagpasok sa Dragon Pool ay dapat na limitado. Sa makatuwid, hindi ito makakaapekto sa iba sa engranding pamamaraan ng mga bagay. Sa tuwing bubuksan dati ang Dragon Pool, unang papasok ang mga batang dragon, kasunod ang mga Grand Dragon. Pero ngayon, naunang tumakbo ang tao na iyon. Gayunpaman, hindi ito maaaring makatulong, dahil sanay siya sa Dao of Space. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na kahit na ang 3 sinaunang dragon ay hindi siya nagawang pigilan. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagpapaliwanag ng mga ekspresyon ng sinaunang dragon at lihim nilang ginawa ang desisyon na hindi na muling sumang-ayon sa ganoong kahilingan mula sa human race. Ano man ang kabayarang iaalok. Ano sa tingin niya ang Dragon Pool? Sa likod ni Yang Kai, sumunod ang 3 Young Dragon at 10 Grand Dragons at pumasok sa Dragon Pool ng maayos sa napakabilis na paraan. Lumilitaw mula sa N0V at Elban, ang materyal na ito ay nagtataglay ng mga lihim na detalye. Matapos makapasok sa Dragon Pool ang bawat kinikilalang miyembro ng Dragon Clan, tinatakan ng 3 Ancient Dragon ang portal. Aabutin ng ilang taon bago muling mabuksan ang portal. Sa susunod na pagbukas nito, sana ay dumating ang bilang ng Grand Dragons at Ancient Dragons.
Hindi bababa sa 2 sa 10 Grand Dragons ang nagkaroon ng pagkakataon na sumali sa hanay ng Ancient Dragons sa pamamagitan ng kanilang mga kalkulasyon, ang iba pang mga Grand Dragon ay kulang sa kanilang mga naipon at nakapasok lamang sa Dragon Pool sa pagkakataong ito upang palakasin ang kanilang bloodline. Hanggang sa susunod na pagkakataon na ang mga Grand Dragon na ito ay magkakaroon ng pagkakataong makalusot. Nagkamali si Yang Kai nang gumawa siya ng palagay na ang Dragon Clan ay mayroon lamang 3 sinaunang dragons, kung tutuusin. Paano naging posible na 3 lang sila pagkatapos ng napakaraming taon ng akumulasyon? Sadyang ang 3 ito ang pinakamatanda at pinakamalakas, kaya sila ang mga pinuno ng Dragon Clan, na namamahala sa lahat ng pang-araw-araw na aktibidad, kabilang ang pagbubukas ng Dragon Pool. Tuldok-tuldok. Sa loob ng Dragon Pool, nagulat si Yang Kai. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa bahay nang makarating siya sa lugar na ito. Kung ikukumpara sa naranasan niya sa Star Boundary, iba talaga dito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya eksaktong ipinanganak sa Star Boundary kahit na ibinigay niyang tahanan niya ito. Ngunit sa Dragon Pool, naramdaman ni Yang Kai na parang bumalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina, na tumulong sa kanya na makapagpahinga kapwa sa mental at pisikal. Maaaring dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng Dragon Pool na si Yang Kai, nang hindi nagkusa, ay nagbago sa kanyang Grand Dragon form sa sandaling pumasok siya. Tila maaari lamang silang umiral sa kanilang mga Dragon form sa lugar na ito. Ang kanyang mahigit 35,000 metrong Dragon form ay nagpapahiwatig na siya ay medyo malakas kahit na sa mga Grand Dragons. Hindi agad kumilos si Yang Kai at sa halip ay tahimik na tinasa ang kanyang katawan habang dinadama ang kanyang paligid. Ang kanyang Dragon Vein ay kakaibang aktibo, isang senyales ng kanyang bloodline na sumisikat. Sa kabilang banda, ang kapaligiran sa paligid niya ay parang isang napakalalim na pool, na may tubig sa paligid niya. Ganito ba nakuha ang pangalan ng Dragon Pool? Marshall Peak, Kabanata 5312. Ang tubig sa pool ay tila hindi karaniwan, sa halip, mayroon itong kakaibang kapangyarihan, kung sisipsipin at pino, ay lubos na makakatulong sa isang dragon na mapahusay ang kanilang bloodline. Bahagyang naunawaan ni Yang Kai kung bakit labis na pinahahalagahan ng Dragon Clan ang Dragon Pool. Maaring palakasin ng lugar na ito ang bloodline power ng dragon, at umiral din ito bilang ugat ng Dragon Clan, kaya hindi nakakagulat na kanilang sagrado. Bago niya matikman ang mga kababalaghan na nasa tubig ng Dragon Pool, nagkaroon ng pagsabog ng Dragon Roar sa paligid, na sinundan ng mga anyo ng True Dragons na lumilitaw sa paligid. Matapos siyang sundan sa Dragon Pool, ang 3 Young Dragon at ang 10 Grand Dragon ay nag-transform din sa kanilang Dragon form nang hindi sinasadya tulad niya. Ang mga Young Dragons ay wala pang 10,000 metro ang haba, habang ang Grand Dragons ay may haba mula 25,000 metro hanggang malapit sa 50,000 metro ang haba. Sa sandaling makapasok ang mga dragon na ito sa Dragon Pool, agad silang naghiwa-hiwalay at pinalibutan si Yang Kai. Ano ang nangyayari? Sinuri ni Yang Kai ang kanyang paligid gamit ang kanyang malalaking dragon eyes. Ang aura ng Grand Dragons ay nakalock kay Yang Kai at halatang may malisyosong intensyon sila. Dahil hindi maginhawa ang pag-atake sa akin sa labas, sinusubukan ba nilang kumilos ngayon nasa Dragon Pool tayo? Tila totoo ang babala ng Phoenix Clan Head tungkol sa labanang nagaganap sa Dragon Pool, hindi magiging ganoon ang kadali sa kanya na makakuha ng mga kadali para sa lugar na ito bilang isang tao. Ang isa sa kanila ay isang pamilyar na Black Dragon, na tila si Jilao San. Ipinakita ni Jilao San ang kanyang dragon form sa labas ng No Return Pass, mabilis siyang napiling bumalik sa kanyang human form matapos makuha ni Yang Kai. Sa kabila nito, hindi malilimutan ni Yang Kai ang dragon form na ito ng napakabilis. Habang nakapikit si Jilao San, tinitigan niya si Yang Kai ng masama, at pagkatapos ng ilang sandali ng paghihirap, nagpakawala siya ng Dragon Roar, ang pinakamataas na 10,000 metro ng Dragon Pool ay sa iyo. Kung maglalakas loob ka pa, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagiging magalang sa iyo. Tulala si Yang Kai.
Para kay Yang Kai, may 35,000 metro ang haba sa kanyang dragon form, natural na hindi sapat ang 10,000 metrong espasyo. Nakapulupot man siya ng mahigpit, aabutin pa rin ng mahigit 10,000 metrong espasyo para magkasya siya. Malinaw na wala sa isip ni Jilao Shan ang kanyang mga pinakamahusay na interes noong ibinigay niya ang ultimatum na ito. Ito ay dapat na isang pinagkasunduan ng lahat ng mga miyembro ng Dragon Clan habang sila ay walang humpay na umuungal matapos ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Jilao San, ang kanilang drug. On pressure sa hangin na dumadaloy patungo kay Yang Kai. Ang dragon pressure ay lubhang kapaki-pakinabang pagdating sa mga kalaban na may mahinang bloodline kahit na sila ay mas malakas sa mga tuntunin ng paglilinang. Malaki ang naging papel ng sariling dragon pressure ni Yang Kai noong nakipag-ugnayan siya sa Dragon Clan ni Zhu Qing dati. Kitang-kita sa dragon pressure ni Jilao San at ng iba pa na napakalakas ng kanilang bloodlines dahil nagtagumpay sila sa pag-akyat sa ranggo ng Grand Dragon. Ang sinumang Grand Dragon, kabilang ang mga nasa ibaba lamang ng 50,000 metro, ay hindi makakapagpatuloy sa kanilang sarili na nababalot ng ganoong kalaking dragon pressure. Kahit si Yang Kai ay nakaramdam ng matinding pressure, ngunit nagawa pa rin niyang labanan ito. Matapos bigyan ng babala si Yang Kai. Tinitigan siyang muli ni Jilao San ng masama, pinitik ang kanyang dragon tail, at bumulusok sa kailaliman ng dragon pool, na sinundan ng iba pang Grand Dragons at Young Dragons. Bago umalis, ang mga mata ni Jilao San ay nagbigay ng impresyon na siya ay ayaw pa rin at nag-aatubili. Sa totoo lang, nagpetisyon siya para sa lahat ng Grand Dragons na makipagtulungan kaagad pagkatapos pumasok sa Dragon Pool para pilitin si Yang Kai palabas. Na pinipigilan siyang pagsamantalahan ang mga benepisyo ng Dragon Clan. Ang labanan ay hindi maiiwasan sa Dragon Pool, at bukod pa, ang Dragon Clan ay hindi isang sunod sa Niren na lahi. Ang Dragon Clan ay madalas na nakikibahagi sa mga nakamamatay na labanan sa bawat oras na ang Dragon Pool ay binuksan sa pagsisikap na sakupin ang isang mas mahusay na posisyon. Kung saan ang nanalo ay maaaring makakuha ng higit pang mga pakinabang. Gayunpaman, tinanggihan ng 3 Ancient Dragon Elders ang ideyang ito. Pagkatapos ng lahat, ang Ninth Order Open Heaven Realm Old Ancestors ang nagayos ng buong bagay na ito at nagbayad sila ng lubos na halaga para ipadala si Yang Kai. Higit pa rito, alam ng 3 Ancient Dragon na si Yang Kai, bilang 7th Order Open Heaven Realm Master, ay tila mahalaga sa paparating na krusada ng human race sa ilang paraan. Kung tuwirang pinilit nila siyang palabasin nang hindi siya pinahihintulutan na makakuha ng anumang mga pakinabang, magiging mahirap para sa kanila na magpaliwanag sa human race. Dahil hindi siya mapipilitang lumabas, ang tanging pagpipilian ay hayaan siyang manatili sa pinakamababaw na bahagi ng Dragon Pool. Bagamat hindi gaanong, may mga benepisyo para sa kanya sa sitwasyong ito, at hindi ito makakasama sa interes ng Dragon Clan, kaya, hindi nila lalabag sa kanilang kasunduan sa human race. Tungkol sa ganitong paraan ng paghawak sa sitwasyon. Medyo nag-aatubili si Jilao San dahil pinahiya siya ni Yang Kai ng husto kaya ang gusto lang niya ay punatin siya para mailabas ang kanyang galit. Gayunpaman, kailangan niyang sumunod sa mga salita ng mga elder habang sa kaibuturan niya. Umaasa siyang hindi magiging masunurin si Yang Kai para magkaroon siya ng pagkakataon na disiplinahin siya at mabawi ang dignidad na nawala sa kanya. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay naiwang walang magawa habang ang Grand Dragons at Young Dragons ay lumubog ng mas malalim sa Dragon Pool. Siya ay hindi isang idiot, bagaman. Dahil pinahintulutan siya ni Jilao San na sakupin ang pinakamababaw na lugar ng Dragon Pool at pinigilan siyang bumaba sa ibaba. Hindi ba iyon nagpapahiwatig na may higit pang mga pakinabang na makukuha sa pamamagitan ng pagsised pa? Natural na walang pakialam si Yang Kai sa banta ni Jilao San. Paano makapagsalita si Jilao San laban sa kanya ng ganito pagkatapos matalo? Hanggat hindi nagsanib puwersa ang mga miyembro ng Dragon Clan na ito, wala siyang kinatatakutan. Hindi siya, gayunpaman, agad na sumisid sa Dragon Pool dahil gusto niyang i-verify ang kanyang teorya, kaya nanatili siya sa pwesto at tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon.
Ang tubig sa paligid ng pool ay talagang may kahanga-hangang kapangyarihan na nakatago sa loob. At ang kapangyarihang ito ay malinaw na nakinabang na walang ibang nabubuhay na nilalang maliban sa Dragon Clan. Nang tumibok ang kanyang Dragon Vein, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang mahiwagang kapangyarihan sa Dragon Pool na hinihigop sa kanyang katawan, na pinahusay ang kanyang sariling bloodline at dinadalisay ito. Ang Dragon Pool ay isang cultivation paradise lamang para sa Dragon Clan. Kahit na ang isa ay walang ginawa sa lugar na ito, ang kanilang bloodline ay maaaring mabilis na mapahusay. Bilang karagdagan, ito lamang ang pinakamababaw na bahagi ng Dragon Pool, kaya ano ang mangyayari kung mas lumalim siya? Nang mapansin ang epekto ng paglilinang sa mababaw na bahaging ito ng Dragon Pool, hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at tumangay sa kanyang katawan. Pero, sumimangot agad siya pagkatapos. Noong una ay gusto niyang manipulahin ang Space Principles para magmadali. Ngunit nabigla siya nang hindi ma-activate sa lugar na ito ang Space Principles na karaniwan niyang ginagamit anumang oras at kahit saan. Mayroon bang ilang uri ng paghihigpit sa Dragon Pool? Matapos subukan ang ilang mga pagtatangka, nakumpirma niya na hindi niya maaaring manipulahin ang mga prinsipyo ng space dito. Sa Dragon Pool na ito, lumilitaw na ang iba't ibang diskarte lamang ng Dragon Clan ang maaaring gamitin. Hindi napigilan ni Yang Kai ang tumawa. Nagtataka siya kung paano nagkaroon ng katapangan si Jie Laoshan na kausapin siya ng mahinhin pagkatapos matalo ng husto, ngunit ngayon naiintindihan na niya. Noong una ay inakala ni Yang Kai na ito ay dahil sa maraming kaalyado sa panig ni Jie Laosan. Ngunit ngayon ay alam na niya na ito ay dahil sa mga paghihigpit ng Dragon Pool sa anumang panlabas na puwersa. Si Jie Laosan, isang Grand Dragon na may dragon form na malapit sa 50,000 metro, ay talagang hindi matatakot sa kanya, na 35,000 metro lamang ang haba, sa lugar na ito kung pareho lang silang umaasa sa mga diskarte ng Dragon Clan. Sa isang mabilis na pag-iisip, ang likod ng kanang kuko ni Yang Kai ay bahagyang uminit, at ang Great Sun Mark ay lumitaw dito. Muling nag-flash ang kanyang iniisip at sa isa pa niyang Dragon Claw, lumitaw ang Great Moon Mark. Tila hindi maaaring higpitin ng Dragon Pool ang mga marka na ito mula sa Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer. Ngunit ito ay natural lamang dahil ang Burning Light at Seren Glimmer ay ang mga ninuno ng lahat ng Divine Spirits. Dahil dito, gaano man kaganda ang Dragon Pool, hindi nito mapipigilan ang mga marka na ipinagkaloob ng parehong mga ninuno na ito. Gusto lang subukan ni Yang Kai kung maa-access niya ang dalawang marka sa Dragon Pool. Ngunit nang talagang na-activate niya ang mga ito, natuklasan niya na ang mahiwagang kapangyarihan na nasa tubig ng Dragon Pool ay mabilis na nagsimulang dumaloy sa dalawang marka. Ang kanyang sariling pinagmulan ay mabilis na lumundag. At ang isa pang natutulog na kapangyarihan sa kanyang katawan ay muling nagising, na sumanib sa kanyang bloodline, dinalisay ito sa napakabilis na bilis. Labis na nagulat si Yang Kai. Dati niyang ginamit ang dalawang markang ito na ibinigay ng Burning Light at Seren Glimmer para i-condense ang Purifying Light. Sa pagsipsip ng Great Sun Mark ng kapangyarihan ng Yellow Crystals at ng Great Moon Mark sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Blue Crystals. Ang Purifying Light ay maaaring mabuo sa ilalim ng pagsasanib ng pinakadalisay na Yin at Yang. Nagulat si Yang Kai sa dalawang markang ito nang harangin siya ni Jie Laosan. Sa ilalim ng activation ng mga markang ito, si Jie Laosan ay agad na nawalan ng lakas upang labanan. Ngayon, may isa pang bagong kaaya-ayang sorpresa. Nakuha ng dalawang markang ito ang mahiwagang kapangyarihan ng Dragon Pool. Sa dalawang markang ito, mas makikinabang si Yang Kai sa Dragon Pool kaysa sa sinumang miyembro ng Dragon Clan. Tungkol naman sa kapangyarihang nagising muli sa kanyang katawan. Iyon ay ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Kuya Huang at Kuya Lan nang umalis sila sa Chaotec Dead Territory sa unang pagkakataon. Walang alam si Yang Kai tungkol dito maliban na ang kapangyarihang ito ay makakatulong ng malaki sa pagpapahusay ng kanyang bloodline. Ang kapangyarihang ito ay nagising ng 2 beses, isang beses pagkatapos niyang umalis sa Chaotec Dead Territory, at muli nang pumutok ang kanyang Dragon Bead sa labanan. Sa parehong pagkakataon,
ang kapangyarihang ito ay lubos na nagpahusay sa kanyang bloodline. Mabilis din itong inayos ang pinsala sa kanyang Dragon Bead, inayos ang karaniwang inaabot ng daan-daan o kahit libu-libong taon sa wala pang isang dekada. Gayunpaman, ang kapangyarihang iyon ay sadyang napakalalim at misteryoso dahil hindi ito naubos sa sandaling naibalik ang kanyang Dragon Bead at sa halip ay nakatulog na lamang muli. Ngayon, muli itong nagising sa patnubay ng Dragon Pool. Ang kapangyarihang ito ay nagsilbi na sa layunin ng pagdadalisay ng bloodline ng isang tao. Kaya kasama ng kapangyarihan ng Dragon Pool, si Yang Kai ay agad na nakaramdam ng kirot sa buong katawan, na parang binuhusan ang kanyang dating katawan at muling isilang. Ang kanyang bloodline ay malinaw na pinahusay sa isang kahanga-hangang bilis. Ang kanyang Dragon Bones ay nakagawa ng maririnig na mga tunog ng crack, ang kanyang Dragon Scales ay bahagyang nanginginig, at ang Dragon Blood ay tumutulo mula sa kanyang balat. Tiyak na naramdaman niya na lumalaki ang kanyang Dragon Form. Gayunpaman, hindi nagtagal ang sitwasyong ito. At wala pang isang oras ang lumipas, dahil sa hindi kapani-paniwalang rate ng pagsipsip ng Great Sun at Moon Marks, ang kapangyarihan sa tubig ng Dragon Pool ay nababawasan. Ang pagbawas na ito ay naging sanhi ng kakagising lang na kapangyarihan na dahan-daang humiga muli sa kanyang puso. Naunawaan ni Yang Kai ang mahiwagang puwersa na ipinagkaloob sa kanya nina Kuya Huang at Kuya Lan. Ang Great Sun and Moon Marks, at ang kapangyarihan ng Dragon Pool na kailangan lahat para gumana ng magkasabay. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay ang stimulant na gumising sa mahiwagang kapangyarihan. At ang kanyang mga marka ay ang mga beacon na gumuhit sa kapangyarihan ng tubig, kaya, patuloy na palakasin ang kanyang sarili, kailangan niya ng higit pang kapangyarihan ng Dragon Pool. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang matinding pagsipsip, wala nang gaanong kapangyarihan ng Dragon Pool sa malapit. Kaya, hindi magiging kasing hitsura kung mananatili siya at patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan mula doon. Nang suriin ni Yang Kai ang kanyang sarili, napagtanto niya na ang kanyang Dragon Form ay tumaas ng humigit kumulang 20 hanggang 30 metro sa maikling panahon na ito. Ang pagtaas ng 20 o 30 metro sa isang katawan na 35,000 metro ang haba ay wala, ngunit ito ay simula pa lamang. Matapos ilabas ang Great Sun and Moon Marks, tumingin si Yang Kai sa kanyang Dragon Eyes, ang kapangyarihan ng Dragon Pool na mas malalim sa ibaba ay dapat na masiksik kaysa dito dahil si Jilao San at ang iba pa ay sumugod doon. Walang pag-aalinlangan, pinitik ni Yang Kai ang kanyang buntot at nagmamadaling bumaba sa kailaliman ng Dragon Pool. Paano magiging pakialam ni Yang Kai ang babala ni Jilao San? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makakuha ng maraming bagay hanggat maaari mula sa Dragon Pool. Martial Peak Kabanata 5313. Gaya ng hula ni Yang Kai, habang palalim siyang pumasok sa Dragon Pool, mas tumitindi ang mystical power, gayunpaman, wala siyang anumang intensyon na huminto. Dahil alam niya ito, halata na ang mas malalim na kaharap niya, mas mabuti. Maaaring ito lang ang pagkakataong makapasok siya sa Dragon Pool, kaya, dapat niyang pagsikapan na umani ng maraming hanggat maaari. Ang Dragon Pool ay tila napakalalim, at si Yang Kai ay bumaba ng 10,000 metro, ngunit wala pa ring nakitang palatandaan ng sinuman sa iba pang miyembro ng Dragon Clan. Nagtataka ito sa kanya kung ang espasyo sa loob ng Dragon Pool ay nasira kahit papaano. May 3 batang dragon at 10 Grand Dragon na kakapasok lang, dapat walang dahilan kung bakit walang mga palatandaan ng mga ito. Sa wakas, pagkaraan ng ilang libong metro, sa wakas ay nakita ni Yang Kai ng mga miyembro ng Dragon Clan. 2 batang dragon, parehong nasa 7,000 hanggang 8,000 metro lamang ang haba, ang naglalaban. Hindi sila gumamit ng anumang kakaibang secret techniques at ginamit lang ang kanilang pisikal na lakas. Dumating si Yang Kai ng 2 batang dragon ay nasa isang matinding santukan. Sila ay umungal habang walang awa silang nagkukumahog sa isa't isa habang ang Dragon Scales ay napunit at ang Dragon Blood ay tumalsik kung saan-saan.
Nagulat si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na ang mga panloob na sagupaan ng Dragon Clan ay magiging napakarahas at madyugo. Mahuhulaan ni Yang Kai na pinaglalaban nila ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay ilang 10,000 metro ang lalim sa Dragon Pool, na tila mga limitasyon ng mga batang dragon na ito. Bagamat maaari silang makakuha ng higit pang mga listahan kung bababa sila, maaaring hindi nila mapaglabanan ang presyo. Maaari silang lumaki ng mabilis sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang bloodline sa pisikal na limitasyon ng kanilang mga katawan. Kaya ang mas malalim na posisyon sa Dragon Pool ay pag-aari lamang ng isa na pinakamalakas. Ang dalawang batang dragon ay halos magkasing laki at lakas at nasa matinding labanan nang dumating si Yang Kai. Tila naramdaman ng dalawang batang dragon ang aura ni Yang Kai at biglang tumigil sa pakikipaglaban. Lumingon sila sa kanya at ang isa sa kanila ay sumigaw ng galit, "Ang lakas ng loob mong bumaba dito." Ang isa pang batang dragon ay umungal din, "Umalis ka rito, o tuturuan kita ng leksyon." Ang malaking dragon form ni Yang Kai ay dumaan sa pagitan nila, at sa isang pag-swipe ng kanyang dragon tail, pinalipad niya ang dalawang batang dragon. How dare these two young dragons of less than 10,000 meters magsalita ng napakawalang galang sa kanya. Napaka-ignorant nila kaya hindi man lang nag-abalang sumagot si Yang Kai sa kanila. Nang dumaan si Yang Kai sa kanila, ang dalawang batang dragon ay bumagsak habang umaalingaw-ngaw ang kanilang sigla. Saglit silang tumitig sa direksyon kung saan nawala si Yang Kai bago sila biglang umungol ng sabay-sabay at sumugod sa isa't isa upang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Masyado silang mahina para maging kalaban ni Yang Kai, kaya dahil binaliwala ang kanilang mga babala, hindi nila siya sinubukang pigilan. Mayroong iba pang mga Grand Dragon sa mas malalim na bahagi na natural na magpapalayas kay Yang Kai. Puspusan ang laban kung saan ang nagwagi ay dapat manatili habang ang natalo ay kailangang umatras. Bumaba pa si Yang Kai ng 10,000 metro at nakasalubong niya ang ikatlong batang dragon. Para sa pagbubukas na ito ng Dragon Pool, 3 batang dragon lamang ang nakapasok. Ang lakas ng naunang dalawa ay halos hindi nagkakahalaga ng pagbanggit dahil sila ay nasa pagitan lamang ng 7,000 at 8,000 metro ang haba, kaya, halatang malayo pa sila sa pagiging Grand Dragons. Gayunpaman, ang pangatlo na ito ay malapit ng sumulong. Mabilis na sumulyap si Yang Kai at nakita niya na ang laki ng katawan ng batang dragon na ito ay mahigit 9,000 metro ang haba. Kung walang nangyaring hindi kanais-nais, makakalagpas siya sa rank ng Grand Dragon sa pagtatapos ng Dragon Pool session na ito. Mga ad ng Pub Future. Ito rin ang dahilan kung bakit maaari siyang mag-cultivate sa kalaliman na ito nang walang anumang pag-aalala. Dahil mas malakas siya kaysa sa dalawang batang dragon sa itaas at maaaring sumikop sa mas malalim na posisyon. Sa kabaligtaran, ang naunang dalawang batang dragon ay kailangang lumaban para sa pinakamahusay na posisyon sa itaas. Ang batang dragon na ito ay mas matino kaysa sa kanyang mga kasama. Nang maramdaman niya ang papalapit na aura ni Yang Kai, hindi lang niya sinubukang pigilan at gumawa ng paraan para sa kanya. Hindi siya naghahanap ng gulo at natural na hindi rin siya inistorbo ni Yang Kai, kaya nilampasan na lang niya ang batang dragon at nagpatuloy sa pagbaba. Sa pagkakataong ito, hindi nakatagpo si Yang Kai ng isang Grand Dragon hanggang sa lumubog siya ng isa pang 100,000 metro pababa. Gayunpaman, ang Grand Dragon na ito ay wala pang 20,000 metro ang haba, kaya dapat isa siya sa mas mahihinang Grand Dragon. Gustong pigilan ng Grand Dragon na ito si Yang Kai, ngunit matapos tingnan ang mahigit 35,000 metrong Golden Dragon form ni Yang Kai, pinigilan niya ang sarili. Sa loob ng Dragon Clan, ang mga Golden Dragon ay kilala sa kanilang bangis at kabagsikan. Sa parehong kadalisayan ng bloodline at parehong laki ng katawan, walang makakatalo sa isang Golden Dragon. Si Yang Kai ay halos doble sa kanyang laki, kaya alam niyang hindi siya tugma. Ang pangunahing bagay ay ang Yang Kai ay tila sumisid ng mas malalim at hindi sinusubukang nakawin ang kanyang teritoryo. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang pagbaba at nakatagpo ng 2 pang Grand Dragon na simpleng gumawa ng paraan. Sa ngayon, ang kanyang paglalakbay ay walang kaganapan.
Napagtanto ni Yang Kai ang isang pattern habang siya ay mas malalim. Ang mga batang dragon ay pinaghiwalay ng humigit kumulang 10,000 metro ang lalim, habang ang mga Grand Dragon ay humigit kumulang 100,000 metro ang layo. Bawat 100,000 metro ay mayroong isang Grand Dragon, kaya masasabing ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa loob ng 100,000 metro ay pagmamay-ari ng miyembro ng Dragon Clan na tumaas doon. Ito ay dapat na isang panuntunan ng Dragon Clan na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Nagalit si Yang Kai nang malaman niya ito. Paanong pinahihintulutan lamang siya ni Jilao San ng pinakamataas na 10,000 metro ng espasyo? Hindi pa iyon sapat para iunat niya ang kanyang katawan. Ang sama ng loob. Gayunpaman, naalarma si Yang Kai kung gaano kalalim ang Dragon Pool. Siya ay daan-daang libong metro na ang lalim, at wala pa ring malapit sa ibaba. Hindi kaya ang Dragon Pool ay milyon-milyong metro ang lalim? Nagkaroon din ba ito ng ilalim? Lumangoy siya sa mga teritoryo ng dalawa pang Grand Dragon bago siya tuluyang napigilan ng isa. Ang Grand Dragon na ito ay halos kasing laki ng Yang Kai, humigit kumulang 35,000 metro ang haba. Nang makita ng Grand Dragon na ito si Yang Kai na papalapit mula sa itaas, siya ay nagalit at umungal, ang iyong tapang ay hindi maliit. Ang lakas ng loob mong bumaba dito. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumugod kay Yang Kai gamit ang kanyang Dragon Claws. Sa 35,000 metrong haba ng Dragon Form, ang mga Dragon Claws na ito ay parehong napakalaki at matalas. Kahit na si Yang Kai ay isa ring Grand Dragon, mawawalan siya ng isang tipak ng laman kapag nataman siya ng mga kuko na ito. Nang umatake siya, na-activate din ng Grand Dragon ang kanyang Dragon Pressure habang sumusugod siya kay Yang Kai. Inasahan ni Yang Kai ang ganoong sitwasyon. Kanina, hindi siya nakatagpo ng anumang mga hadlang dahil ang mga Young Dragon at Grand Dragon na iyon ay naramdaman na hindi niya sila kakampi, at gagawin lamang silang katangahan kung aatakehin siya. Ngayon na ang Grand Dragon na ito ay magkatulad sa laki, normal lamang na siya ay hinamon. Dahil ginamit ng kanyang kalaban ang kanyang Dragon Pressure, hindi nag-atubili si Yang Kai na gamitin ang kanyang source para kontrahin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na niya ginamit ang Great Sun at Great Moon marks dahil hindi na kailangan. Nakaramdam ng pananakot si Yang Kai nang magtulungan ang 10 Grand Dragons para i-pressure siya, ngunit ibang-iba ito ngayong one-on-one na sila. Nang tumama sa kanya ang Invisible Dragon Pressure, ganap na hindi naapektuhan si Yang Kai. Sa kabaligtaran, ang Grand Dragon na nagpasimula ng pag-atake ay nagyelo sa pwesto habang naka-extend ang kanyang mga kuko. Mga ad ng Pub Future. Inihampas ni Yang Kai ang kanyang kuko sa napakalaking ulo ng Grand Dragon. At nagpakawala ng isang marahas na hampas na nagpalipad sa Grand Dragon, nag-iwan ng malalalim na sugat at nabasag ang maraming Dragon Scales sa kanyang kalaban sa proseso. Ang Grand Dragon ay umungal ng masakit. At nang sa wakas ay nagawa niyang patatagin ang kanyang sarili at lumingon sa paligid, nakita na lamang niya ang figure ni Yang Kai na patuloy na bumababa sa kailaliman ng Dragon Pool. Hindi siya naglakas loob na humabol at tumigil na lang sa pwesto, nabigla at napailing sa sagupaan. Walang paghahambing sa pagitan ng kanilang Dragon Pressure, na katulad ng isang kompetisyon ng kani-kanilang bloodline power at ang lakas ng kanilang source. Bagamat alam ng Dragon Clan na si Yang Kai ay mayroong Dragon Source, ipinapalagay lang nila ito bilang isang ordinaryong source. Kahit na ang isang tao ay magkaroon ng pagkakataon na pagsamahin ang isang karaniwang Dragon Source, hindi pa rin siya magiging magkano. Sa karamihan, maaari siyang magkaroon ng ilang katangian at kakayahan ng Dragon Clan at linangin ang ilan sa mga divine abilities ng Dragon Clan. Naniniwala pa rin sila na ang tao na ito ay hindi maihahambing sa mga tunay na miyembro ng Dragon Clan. Nagulat sila nang una nilang makita na ang Dragon Form ni Yang Kai ay talagang 35,000 metro ang haba. Napakakaunting mga tao ang maaaring pinuhin ang kanilang Dragon Vein sa lawak na ito. Gayunpaman, sa sandaling inihambing ang kanilang Dragon Pressure, alam ng Grand Dragon na ito na ang lahat sa Dragon Clan ay lubos na minamaliit ang tao na ito. Ang Dragon Pressure ni Yang Kai ay malayong mas malakas kaysa sa kanya,
na nangangahulugan na ang kanyang bloodline power o ang kanyang source ay mas malakas. Ang lakas ng bloodline ng isang tao ay intuitively na kinakatawan sa laki ng dragon. Kung mas malakas at dalisay ang bloodline, mas malaki ang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ng Grand Dragons na pumunta ng mas malalim sa Dragon Pool para mag-cultivate kumpara sa Young Dragons. Malaking tulong ang Dragon Pool sa pagpino ng kanilang bloodline. Sa pagitan niya at ni Yang Kai, walang pinagkaiba sa kanilang laki, na nangangahulugang mayroong kaunting pagkakaiba sa kanilang bloodline power. Nangangahulugan iyon na ang lahat ay tungkol sa kanilang mga pinagmulan. Ang pinagmulan ng kalaban ay higit na nakahihigit sa kanya. Ang Grand Dragon ay bahagyang nawala sa kanyang mga iniisip, gayunpaman, higit sa lahat, na curious siya kung ano ang nakuha ng Dragon Source nitong tao. Paano magiging mas makapangyarihan ang Dragon Source na pagmamay-ari ng isang tao lamang kaysa sa pure-blooded dragon? Bukod dito, ito ay isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan nila. Nahanap ba ng tao na ito ang pinagmumulan ng isang Divine Dragon? Paano iyon? Sa buong panahon, ang Dragon Clan ay walang maraming Divine Dragons, na karamihan sa kanila ay namamahala lamang upang maging Ancient Dragons. Ang isang Divine Dragon ay kabilang sa pinakamakapangyarihang pag-iral sa universo, kaya imposible para sa isang Divine Dragon na mamatay sa labas at mawala ang kanilang pinagmulan. Hindi. Meron talaga. Isa ang nawalan ng Divine Dragon Source, at hindi rin ito ordinaryong Divine Dragon. Ang ikatlong henerasyon na pinagmulan ng Dragon Emperor. Nagulat ang Grand Dragon nang maabot niya ang konklusyong ito. Kung ito talaga ang kaso, wala sa kanila ang maaaring kumilos ng walang kabuluhan sa harap ng tao na ito. Higit pa rito, walang Grand Dragon na pumasok sa Dragon Pool sa pagkakataong ito ang kanyang makakalaban. Kapag nalaman ng ilang Ancient Dragon Elders ang pag-iral ng tao na ito, kailangan nilang suriin muli siya. Habang nagdududa ang Grand Dragon, bumaba na si Yang Kai ng isa pang 100,000 metro at madaling natanggal ang isang Grand Dragon na may 40,000 metro ang haba. Ang Dragon Pressure ay lubhang kapaki-pakinabang sa Dragon Pool. Hindi kailangan ni Yang Kai na labanan ang mga dragon ng direkta dahil sa kanyang Dragon Pressure ay maaari lang niyang takutin ang kanyang kalaban na sumuko. Habang lumalalim siya, mas tumitindi ang kapangyarihan ng Dragon Pool, at mas malakas ang mga Grand Dragon na nakatagpo niya. Nakatagpo ni Yang Kai ang isang Grand Dragon na magkakasunod na 40,000, 43,000, 45,000, at 48,000 metro. Sa lahat ng paraan, sa paglalagablab ng kanyang Dragon Pressure, walang nang ahas na salungatin siya. Hindi pa nakikilala ni Yang Kai si Jie Laosan, malapit na sa 50,000 metro at isang hakbang na lang mula sa pagiging Ancient Dragon. Siya ang pinakamalakas sa batch na ito ng Grand Dragons na pumasok sa Dragon Pool, kaya, tiyak na siya ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Pool upang linangin. Naguguluhan si Yang Kai tungkol sa pag-agaw niya sa pwesto ni Jie Laosan sa pagbubukas na ito ng Dragon Pool. Logically speaking, kung siya ay kukuha ng pwesto mula sa listahan ng mga dragon na pumasok sa oras na ito ay dapat na mula sa isa sa mga mas mahina. Gayunpaman, tila naisip ng Dragon Clan na si Jie Laosan ay malapit ng sumulong upang maging isang sinaunang dragon, kaya kahit na hindi siya pumasok sa Dragon Pool sa pagkakataong ito, hindi ito masyadong mahalaga. Ang pagpasok sa Dragon Pool ay mapapabilis lang ng kaunti ang proseso, kaya pinabayaan nila ang kanyang pwesto. Hindi sigurado si Yang Kai kung bakit nila pinayagan si Jie Laosan na pumasok sa Dragon Pool pagkatapos, ngunit wala iyon sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos bumaba ng higit sa 1,000,000 metro sa Dragon Pool, sa wakas ay nakita ni Yang Kai si Jie Laosan. Ang malaking dragon form ay halos 50,000 metro ang haba at nakapulupot, gutom na nilalamon ang mahiwagang kapangyarihan ng Dragon Pool, na nagiging sanhi ng mabilis na pag-ikot ng tubig sa paligid. Sa unang tingin sa figure ni Yang Kai, si Jie Laosan ay nagalit at umungal, ignorante na tao, anong kahangalan? Ang tao na ito ay pinayagang makapasok sa Dragon Pool,
ngunit dapat manatili sa pinakamataas na 10,000 metro. Isa na itong magandang regalo mula sa Dragon Clan, so how dare he dive so deep? May sama ng loob na si Jilao San kay Yang Kai, at nakita na niya ang kanyang kaaway, hindi na siya nakapagpigil. Inindayog niya ang kanyang dragon form at sumugod. Sa kabila ng kanyang galit at puot, hindi minamaliit ni Jilao San si Yang Kai. Dati, kahit papaano ay 2 beses siyang natalo sa taon na ito, kaya alam niyang hindi dapat basta-basta ang huli. Kung nasa labas sila, hindi maglalakas loob si Jilao San na kumilos ng walang ingat hanggang sa malaman niya kung anong panlilin lang ang ginagamit ni Yang Kai. Ngunit ito ang Dragon Pool. Sa loob ng domain na ito, hindi magagamit ang lahat ng panlabas na kakayahan. Ang tanging bagay na maaasahan nila ay ang sariling lakas at diskarte ng Dragon Clan. Malapit na siyang makapasok para maging Ancient Dragon, kaya paano siya matatakot kay Yang Kai na isa lamang Grand Dragon na may 35,000 metro. Dahil hindi pinansin ni Yang Kai ang kanyang mga babala, sa pagkakataong ito ay tinuturuan niya ang dating ng isang magandang aral. Pagkakataon din iyon para ipaghiganti ang dati niyang kahihiyan. Kung papatayin ni Jilao San si Yang Kai ay nanatiling alamin dahil depende iyon sa saloobin ng huli. Kung humingi ng awa si Yang Kai, iisipin niyang maging maawain at hahayaan siyang mabuhay. Sa maraming pag-iisip na dumadaan sa kanyang isipan, binuksan ni Jilao San ang kanyang tiyan. How? Asterisk. Isang dragon roar ang biglang pumasok sa paligid ng matinding dragon pressure. Nanlamig ang malaking figure ni Jilao San, at ang dagandong na ilalabas niya ay sumabit sa kanyang lalamunan. Ang dragon roar kanina ay hindi kay Jilao San, kundi kay Yang Kai. Ang pagsugpo sa dragon pressure ay hindi kapanipaniwala, at hindi nagpapigil kay Yang Kai. Dahil hamarang si Jilao San sa kanyang daraanan, agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at umungal, pinakawalan ang lakas ng kanyang pinagmulan upang maputol ang dragon pressure ng huli. Sa susunod na sandali, walang magawa si Jilao San habang hinahampas ng kuko ni Yang Kai ang kanyang mukha. Kinuha niya ang buong lakas ng napakalaking kapangyarihan at ang kanyang buong katawan ay ipinadala sa malayo. Masakit siyang sumirit habang nilalabo ng dragon blood ang kanyang paningin. Naramdaman pa ni Jilao San na bumagsak ang kanyang ilong. Napaka-brutal talaga ng bastos na yon. Angal niya. Samantala, ang Golden Dragon ay lumangoy na ng mas malalim sa Dragon Pool, na may isang mahinang gininto ang kinang lamang na nagbabadya sa kailaliman. Hindi nagtagal ay nawala ang mahinang gintong liwanag dahil masyadong madilim para makita. Natigilan si Jilao San sa pwesto at walang balak na ituloy. Mukha rin siyang natulala at hindi sigurado sa dapat niyang gawin. Mga ad ng Pub Future. Isang miyembro ng Pure-Blooded Dragon Clan, na malapit nang makapasok para maging Ancient Dragon, ay hinampas ng isang Grand Dragon na 35,000 metro lang ang haba, at isa ding tao. Walang sino man sa clan ang maniniwala sa gayong engkwentro, ngunit ito ang katotohanan. Hindi pa rin maisip ni Jilao San kung bakit siya natalo kay Yang Kai sa huling pag-aaway nila, gayunpaman, ang dahilan ng kanyang pagkatalo ngayon ay halata at hindi may kakaila. Napagtanto niya na ang dragon pressure ni Yang Kai ay mas malakas kaysa sa kanya, hanggang sa punto kung saan siya ay na-freeze sa lugar ng bloodline suppression. Kung hindi iyon ang kaso, imposibleng hindi siya lumaban kapag siya ay higit sa 10,000 metro na mas malaki. Nagulat si Jilao San nang maisip niya ito. Malapit na siyang sumulong para maging Ancient Dragon, kaya ang tanging maaaring magsagawa ng kabuoang bloodline suppression laban sa kanya ay ang pure-blooded Ancient Dragons sa kanyang clan. Ngunit ano si Yang Kai? Siya ay isang tao, kaya kahit na siya ay nagkaroon ng pagkakataong hindi sinasadya na pinuhin at isama sa isang dragon source, hindi iyon nagbago sa kanyang orihinal na kalikasan. Kaya, paano niya magagawa ang napakalakas na bloodline suppression? Mayroon lamang isang paliwanag para sa sitwasyong ito. Ang pinagmulan na pinino ni Yang Kai ay napakalakas. Kahit na ang orihinal na may-ari ay namatay, ang likas na lakas ng pinagmulan ay hindi gaanong hamina.
Ang tanging posibilidad ay ang pinagmulan ni Yang Kai ay isang labi ng isang makapangyarihang ninuno ng Dragon Clan. Isang sinaunang Dragon Source. Hindi iyon sapat. Maaaring ito ay isang Divine Dragon Source. Kinilig si Jilao San sa naisip. Ang pinagmulan kaya na pinino ng tao na ito ay isang maalamat na pinagmulan ng Dragon Clan. Kung gayon, maliwanag na hindi siya ang kalaban ni Yang Kai. Hindi rin nakakagulat na maabot ni Yang Kai ang kalaliman nito nang hindi siya pinipigilan ng iba pang Grand Dragons. Maging si Jilao San ay walang kalaban-laban para sa kanya, lalo pa ang iba pang mga Grand Dragon na hindi kasing kapangyarihan niya. Ang pinakamalaking palatandaan sa pinagmulan ni Yang Kai ay ang kanyang dragon form golden sa kulay. Ang mga Golden Dragon ay napakabihirang sa Dragon Clan, at 2 o 3 Golden Dragon sources lamang ang nawala sa buong kasaysayan, na ang isa ay partikular na may espesyal na kahalagahan. Ito ay isang bagay na malaki. Nagsimulang tumibok ang puso ni Jilao San. Bagamat isa lamang siyang Grand Dragon. Alam niya kung gaano kalaki ang pagsisikap ng Dragon Clan sa paghahanap sa nawawalang source, sa kasamaang palad. Wala silang mahanap pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon at kinailangan sa wakas na isuko ang paghahanap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang source na iyon, na pino ng isang tao. Kung wala siya sa Dragon Pool, pupunta sana si Jilao San para iulat ito kaagad sa mga elder. Ngayong nabuklod na ang Dragon Pool, ilang taon pa bago ito muling bumukas. Pinigilan niya ang maraming iniisip at inaliw ang sarili. Kung si Yang Kai ay talagang may iyon, na pinagmulan, kung gayon makatuwiran lamang na hindi siya katugma para sa kanya. Mas gamaan ang pakiramdam niya kapag naiisip niya ito. Sinampal siya ni Yang Kai, nagpatuloy, at hindi inagaw ang kanyang teritoryo. Iyon lang ay blessing in disguise. Nang hindi na nag-aksaya patungkol dito, mabilis na tumutok si Jilao San sa pagpino sa kapangyarihan ng Dragon Pool. Isang hakbang na lang siya para maging Ancient Dragon, kaya tiyak na magtagumpay siya sa sesyon ng pagsasanay na ito. Hindi pa huli ang lahat upang maghayganti laban sa maput na tao pagkatapos niyang sumulong na maging isang sinaunang dragon. Imposible para sa isang 35,000 metrong dragon na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa loob lamang ng ilang taon sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga benepisyo ng Dragon Pool. Kapag nagbukas muli ang Dragon Pool sa loob ng ilang taon, siya ay magiging isang sinaunang dragon at ang tao na iyon ay magiging isang Grand Dragon pa rin. Kahit na ang source ni Yang Kai ay makapangyarihan, si Jilao San ay hindi na masusupol ng ganoon kadali. Pagkatapos ay maaari niyang ayusin ang kanilang mga account. Ano ang lumang kasabihan ng tao? Oo, hindi masyadong mahaba ang 10 taon para maghayganti ang isang ginoo. Huminto si Yang Kai nang siya ay 500,000 metro ang layo mula sa Jilao San. Mga ad ng pub future. Sa posisyon na ito, nagsimula siyang makaramdam ng bakas ng pressure hindi mula sa kanyang katawan, ngunit mula sa kanyang dragon vein. Ang mas malayo sa Dragon Pool isang kalapati. Mas siksik ang ambient power, kaya ang posisyon na ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa pinakamataas na 10,000 metro na orihinal na ipinagkaloob sa kanya. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng Dragon Clan ay may sariling limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang 3 batang dragon at 10 Grand Dragon ay sumikop sa iba't ibang posisyon upang linangin batay sa kanilang sariling lakas. Ang lokasyong ito ay ang limitasyon para kay Yang Kai dahil nararamdaman niya na kung siya ay bababa pa. Hindi lamang siya makakakuha ng higit pang mga benepisyo, malamang na ito ay makakasama sa kanya. Nang mapagtanto ito, nagpasya si Yang Kai na huwag nang sumisid ng mas malalim. Hinayaan niyang lumutang ang kanyang katawan sa pool ng tubig habang pinapagana niya ang kanyang Golden Divine Dragon Source, nilalamon at dinadalisay ang kapangyarihang nasa Dragon Pool. Biglang tumibok ang dragon vein sa kanyang katawan at dumaloy ang dragon blood sa kanyang mga ugat na parang maraming lumaragasang ilog ang konektado dito. Ang invisible power ay naabsorb sa kanyang katawan at isinama sa kanyang dugo upang pinuhin ang kapangyarihan ng kanyang dragon bloodline. Muling naramdaman ang pangangilig.
At agad na naramdaman ni Yang Kai na parang 1,000,000 langgam ang gumagapang sa kanyang katawan mula sa loob, na naglalabas ng dagandong ng paghihirap mula sa kanyang bibig. Noong una siyang pumasok sa Dragon Pool, sinubukan ni Yang Kai na kainin ang kapangyarihan ng Dragon Pool upang pinuhin ang kanyang bloodline, at kahit na nakakuha siya ng ilang mga benepisyo, mababaw lamang iyon. Bukod dito, ang kapangyarihan sa tuktok ng Dragon Pool ay hindi masyadong siksik. Ngayon na siya ay bumaba ng higit sa 1.5 milyong metro sa Dragon Pool, kung saan ang kapangyarihan ay 100 beses na mas siksik kaysa sa itaas, ang mga benepisyong nakuha ay hindi pareho. Inaabangan nito ni Yang Kai ng buong pananabik habang iniisip niya kung hanggang saan ang pagpino ng kanyang dragon bloodline pagkatapos niyang mag-cultivate sa Dragon Pool. Ang isang sinaunang dragon ay katumbas ng isang 8th Order Open Heaven Realm Master. Si Yang Kai ay hindi isang miyembro ng Pure Blood Dragon Clan at hindi niya kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng isang sinaunang dragon. Ngunit kahit na ganoon, makakamit pa rin niya ang napakalaking pagtaas ng lakas kung maabot niya ang antas na iyon. Itinuring ng matandang ninuno na si Xiao Xiao na ang krusada ay mapanganib at ang paglilinang ng ikapitong orden ni Yang Kai ay maaaring hindi sapat para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Kaya, siya kasama ang iba pang matandang ninuno ay nakipagkasundo na payagan siyang pumunta sa Dragon Pool upang palakasin ang kanyang lakas. Kung maaari siyang sumulong upang maging isang sinaunang dragon, kung gayon ang kakayahan ni Yang Kai na protektahan ang kanyang sarili sa panahon ng krusada ay tataas ng husto. Hindi alam ni Yang Kai kung anong presyo ang ibinayad ng human race para makapasok siya sa Dragon Pool at hindi ito binanggit ng Dragon Clan, kaya hindi siya nag-abalang magtanong. Dahil nabayaran na ang presyo, tiyak na kailangan niyang tiyakin na makukuha niya ang halaga ng kanilang pera. Ang paglalakbay na ito ay para sa kanya upang pagbutihin ang kanyang bloodline hanggat maaari upang maging mas malakas hanggat kaya niya. Matapos unti-unting masanay sa mga nakakapangit na sensasyon, agad na isinaaktibo ni Yang Kai ang Great Sun Mark at Great Moon Mark sa kanyang dalawang Dragon Claws. Sa pangkalahatan, kapag pumasok ang mga dragon sa Dragon Pool, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang lamunin at pinuhin ang mahiwagang kapangyarihan sa tubig. I-activate nila ang sarili nilang Dragon Source at gagamitin ito para i-drawing at pinuhin ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Iyon ang tanging paraan para palakasin nila ang kanilang sarili. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Ang Great Sun Mark at ang Great Moon Mark ay hindi lamang nakakakuha ng purong kapangyarihan sa yellow at blue crystal, ito rin ay may kakayahang gumuhit sa kapangyarihan ng Dragon Pool. Sa sandaling lumitaw ang dalawang Great Marks. Ang dalawang Dragon Claws ni Yang Kai ay agad na naging dalawang black hole at ang mayamang kapangyarihan ng Dragon Pool ay dumaloy sa kanyang katawan at nilamon niya. Agad na nagbago ang kutis ni Yang Kai. Ang kapangyarihang hinigop ng Great Sun at Great Moon Marks ay napakalaki kaya hindi niya ito matiis. Ang kanyang katawan ng Grand Dragon ay nagsimulang bumukas na may hindi mabilang na mga sugat kung saan ang kanyang Dragon Blood ay bumulwak. Hindi nakakagulat ang mga miyembro ng Dragon Clan ay nag-cultivate sa Dragon Pool sa mga posisyon ayon sa kanilang sariling mga limitasyon. Bagamat ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay kapakipakinabang sa kanila, ang pagsipsip ng sobra ay kontraproduktibo. Kung patuloy na lalamunan ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa ganitong paraan, sa loob ng wala pang kalahating oras, hindi ito kakayanin ng sarili niyang source. Lihim siyang natuwa na hindi na siya lumubog ng mas malalim. Hihinto na sana siya nang biglang nagbago muli ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer, na natutulog sa katawan ni Yang Kai, ay biglang bumuhay. Dati, noong sinubukan niya ito sa tuktok ng Dragon Pool. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay hindi masyadong malakas, at nasa loob ito ng pagpapaubaya ni Yang Kai, kaya, wala siyang naramdamang kakaiba dahil mabilis na bumuti ang kanyang bloodline. Ngayon na ang kapangyarihan ng Dragon Pool na kanyang nilunok ay lumampas sa kanyang mga limitasyon, ang epekto ng Burning Light at kapangyarihan ni Seren Glimmer ay biglang naging malinaw. Nang muling nabuhay ang dalawang kapangyarihang ito sa kanyang katawan.
Ang intersection ng yin at yang ay tila naging isang hindi nakikitang gilingang bato na nagsimulang mabilis at malapit na gumiling at dinalisayin ang kapangyarihan ng dragon pool na kanyang nilamon sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai ang malaking pagbabawas sa pressure. Ang hindi komportableng pakiramdam ay agad na lumuwag at napalitan ng walang kapantay na pakiramdam ng kaginhawaan. Ang kanyang dragon bones ay nagbuga ng basag na tunog. Natural. Kapag ang kanyang dragon form ay lumalaki, ang kanyang balat ay magsisimulang mag-crack at ang kanyang dragon scales ay magsisimulang manginig ng tuloy-tuloy, gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit. Nariyan lamang ang mga pangangilig habang umiikot ang kanyang mga sugat sa pagitan ng pagbukas at paghilom. Biglang nagkaroon ng epiphany si Yang Kai. Nang ibigay ni Kuya Huang at Kuya Lan ang ilan sa kanilang kapangyarihan sa kanya, naisip na nila ang isang sitwasyong tulad nito. Marahil ay halata sa kanila na darating si Yang Kai sa Dragon Pool isang araw. Kapag nangyari iyon, ang mga nais ibigay nila sa kanya ay malalantad ng lubos. Ang kapangyarihan ni Yin at Yang ay nagtatagpo sa kanyang katawan, at ang hindi nakikitang gilingang bato ay patuloy na gumiling. Ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool ay mabilis na naging purong nutrients para sa bloodline ni Yang Kai. Sa isang stick ng insenso ng oras, naramdaman ni Yang Kai ang kanyang sariling dragon form na tumaas ng humigit kumulang 100 metro. Ang pagtaas na ito ay lubhang nakababahala. Kung mas malakas ang miyembro ng Dragon Clan, mas mahirap pagandahin ang kanilang bloodline. Kahit na mga 35,000 metro na ang haba ni Yang Kai, ang kanyang bloodline ay mayroon pa ring malaking puwang para sa pagpapabuti. Kung walang tulong mula sa labas, paglilinang lamang sa kanyang sarili, ang pagtaas ng 100 metro ay karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa ilang dosenang taon para sa isang dragon. Ito rin ang dahilan kung bakit halos hindi sinasadya ni Yang Kai na linangin ang kanyang Dragon Clan bloodline, dahil ito ay masyadong nakakaubos ng oras. Ang lahat ng mga dragon ay may napakahabang buhay. At dahil binantayan nila ang no-return pass sa buong taon, halos hindi nahaharap sa anumang pag-atake, nagkaroon sila ng sapat na oras para mag-focus sila sa mga ganoong bagay. Ito ay isang bagay na kaya nilang gawin habang si Yang Kai ay hindi. Dati, sa tuktok ng Dragon Pool, inactivate din ni Yang Kai ang Great Sun and Moon Marks para makuha ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Ngunit sa posisyon na iyon, mahigit 1 oras ang lumipas bago tumaas ang kanyang dragon form ng 20 metro lamang, na hindi maihahambing sa kasalukuyang kahusayan. Ito ang malaking pakinabang na maidudulot ng Dragon Pool. Ang mabilis na paglakas ng kanyang bloodline ay tumataas ng lakas. Nakakalasing ang pakiramdam kaya hindi nagtagal ay isinubsob ni Yang Kai ang kanyang sarili dito, gutom na nilalamon ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa paligid niya. Tuldok-tuldok. Ang Dragon Clan ay may 3 pamilya. Ji, Zhu, at Fu. Ang Dragon Clan ay walang apelyido sa simula. Ngunit bilang mga pinuno ng lahat ng Divine Spirits, mula sa ilang hindi kilalang panahon, nagsimula ang Dragon Clan na magkaroon ng sarili nitong mga apelyido. Si Zhu Huyu ay isa sa iilang young dragon ng henerasyong ito ng Dragon Clan. Bagamat siya ay itinuturing na batang dragon, ang totoo ay ilang daang taong gulang na siya. Ang paglaki ng dragon ay napakabagal, pagkatapos ng lahat. Siya ay 7,000 metro lamang ang haba at itinuturing na pinakabata sa buong Dragon Clan. Ang Dragon Clan ay aktibong sumuporta sa paglilinang ng lahat ng young dragons, kung tutusin, napakahirap para sa Dragon Clan na magparami at ang sinumang purong dugong angkan ay lubhang mahalaga. Sa katunayan, hindi lang ang Dragon Clan, kundi ang lahat ng Divine Spirit ay nahirapang magparami. Ito ay napakapangkaraniwan para sa hindi mabilang na mga taon na lumipas nang walang pagsilang ng isang bagong clansman. Mga ad ng pub future. Matitiis pa rin ito para sa Dragon Clan dahil maaari silang makakuha ng bagong clansman sa loob ng daan-daan o libu-libong taon. Ang ilang mga Divine Spirit Clans ay ganap na nalante dahil hindi sila makapagsilang ng bagong buhay kahit na sa daan-daang libong taon.
Maaaring ito ang kalooban ng makalangit na daan upang makamit ang ilang uri ng balanse, pagkatapos ng lahat. Anumang banal na espiritu ay lalago sa kalaunan upang maging lubhang makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Bilang isa sa 3 batang dragon sa clan ngayon, natural na kwalipikado si Zhou Huyu na pumasok sa dragon pool para mag-cultivate. Ang huling pagkakataon na nabuksan ang dragon pool ay bago siya isinilang, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong iyon. Kaya, ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa dragon pool upang magtanim. Bagamat ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa dragon pool, hindi na kailangan ng anumang patnubay dahil isa siyang purong dugong miyembro ng Dragon Clan. Ang kanyang bloodline inheritance ay sapat na para madaling maunawaan niya ang lahat tungkol sa dragon pool. Si Zhou Huyu ay naglilinang sa pinakamataas na 10,000 metro ng dragon pool. Habang ina-activate niya ang kanyang source, hinigop at nilalamon niya ang mahiwagang kapangyarihan sa dragon pool. Nilinis niya ang kanyang bloodline at inayos ang mga sugat sa kanyang katawan. Upang sakupin ang isang mas malalim na posisyon, nilabanan niya ang kanyang sariling mga angkan ng mabangis, gayunpaman, natalo siya sa huli. Bilang talunan, kinailangan niyang umatras sa mas mataas na posisyon. Ito ay isang itinatag na panuntunan ng Dragon Clan. Walang kahihiyan sa kanyang pagkatalo, dahil ang bloodline ng kanyang kalaban ay medyo mas malakas kaysa sa kanya, at higit sa lahat, ang kanyang kalaban ay mas matanda at may karanasan. Gayunpaman, habang nilalamon at dinadalisay ang kapangyarihan ng dragon pool at tahimik na dinidilaan ang kanyang mga sugat, nasasaktan pa rin si Zhou Huyu sa pagkatalo. Kapag gumaling ang kanyang mga sugat at lumakas ang kanyang bloodline, lalaban siya muli sa batang dragon na iyon, na determinadong agawin ang isang mas magandang posisyon. Bagamat bukas palad ang clan elders sa paglilinang ng mga batang dragon, kapag nasa dragon pool, kinailangan nilang umasa sa kanilang sarili upang ipaglaban ang mga benepisyo. Lumipas ang kalahating buwan, ngunit habang si Zhou Huyu ay tahimik na naglilinang, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may kakaiba habang lumilingon siya sa paligid, parang nagbago ang kanyang paligid. Pagkatapos ng ilang sandali ng maingat na pagmamasid, sa wakas ay napagtanto ni Zhou Huyu kung ano ang mali. Ang kapangyarihan ng dragon pool ay naging hindi kapani-paniwalang mahina sa kanyang kinalalagyan. Ano ang nangyayari? Zhou, nagsimula kang mag-alala. Ang kanyang posisyon ay sapat na masama sa simula, at ngayon ang kapangyarihan ng dragon pool ay naging hindi kapani-paniwalang payat. Paano niya mapipino ng maayos ang kanyang bloodline sa ganitong senaryo? Masyado bang mahina ang nakaimbak na kapangyarihan sa dragon pool nang bumukas ito? Kalahating buwan pa lang akong nagtatanim. Naabsorb ko na kaya ang halos lahat ng kapangyarihan sa loob ng pinakamataas na 10,000 metro. Siya ay orihinal na naisip na siya ay maaaring sumulong sa oras na ito, pagkatapos ng lahat. Ang kanyang higit sa 7,000 metro ang haba ng dragon body ay hindi masyadong malayo sa pagiging isang grand dragon. Ang isang paglalakbay sa dragon pool upang linangin ay dapat na sapat para sa isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, kung ang kapangyarihan ng dragon pool ay masyadong manipis, kung gayon hindi posible para sa kanya na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Matapos tingnang mabuti ang kanyang sarili, napagtanto niya na ang kanyang dragon form ay tumaas ng higit sa 100 metro sa kalahating buwang paglilinang na ito. Ito ay katanggap-tanggap dahil maaari siyang magtanim sa dragon pool sa loob ng ilang taon sa pagkakataong ito, gayunpaman. Ngayon na ang kapangyarihan ng dragon pool ay naging napakanipis, magiging lubhang mahirap na higit pang pagbutihin at paglaki. Matapos mag-isip ng ilang sandali, lumangoy pababa si Zhou Huyu. Dahil ang kanyang sariling rehiyon ay walang sapat na kapangyarihan ng dragon pool, maaari lamang niyang pagnakawan ang iba nito. Alam niyang kailangan niyang gawin ito sa isang punto, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaga. Makalipas ang ilang sandali sa 10,000 metro pababa, nakarinig siya ng dagandong, Zhou Huyu. Hinahabol mo si kamatayan. Malamig na ngumuso si Zhou Huyu at tumalikod, tama na kalokohan. Sa huling pagkakataon na naging pabaya ako,
ngunit sa pagkakataong ito ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Sa gitna ng mga dagandong, ang dalawang batang dragon, ang isa ay nasa 7,000 at ang isa naman ay nasa 8,000 metro ang haba, ay nagkasalikop at nagsimulang kumapit at kumagat sa isa't isa. Ang labanan ay mabisyo at madyugo. Sa Dragon Pool, walang panlabas na kapangyarihan ang maaaring gamitin. Ang Dragon Clan ay maaari lamang umasa sa kanilang sariling kakayahan. Ang Dao of Time ay bloodline talent ng Dragon Clan, ngunit hindi kwalipikado ang dalawang Young Dragon na gamitin ang kapangyarihang ito. Sa kanilang laban, maaari lamang nilang ipaglaban ang kanilang pisikal na lakas laban sa isa. Paminsan-minsan, maaari nilang gamitin ang kanilang Dragon Clan secret techniques, ngunit sa karamihan ay isa lang itong brutal na santukan. Mga ad ng Pub Future. Ang labanang ito ay tumagal ng kalahating buwan, at ang dalawang batang dragon ay ngayon ay malubhang nasugatan. Ang malaking bahagi ng dragon scale sa ulo ni Zhu Huyu ay napunit, naglantad ng mga dagwang sugat. Ang kalaban ni Zhu Huyu, ang tiyan ni Fu Chen ay may sugat na higit sa ilang 10 metro ang haba. Inilantad pa nito ang mga namimilipit niyang laman loob. Hindi makapaniwalang tumingin si Fu Chen kay Zhu Huyu, hindi niya alam kung bakit napakadesperadong ipaglaban niya ang lugar na ito. Nang pumasok ang mga miyembro ng Dragon Clan sa Dragon Pool, natural na kailangan nilang lumaban para sa mas magandang teritoryo, gayunpaman, ang mga laban ay hindi buhay o kamatayang pakikibaka. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Pool ay sinadya upang linangin at para mas lumakas sila. Ang mas malakas ay mapapanatili ang mas mahusay na posisyon habang ang mas mahina ay outrest. Iyon ang tuntunin ng paglilinang sa Dragon Pool. Noong una siyang pumasok sa Dragon Pool, nakipag-away si Fu Chen kay Zhu Huyu, at lumabas na panalo, dahil dito, nanatili siya sa mas malalim na posisyon habang si Zhu Huyu ay lumangoy. Makalipas ang kalahating buwan, dumating si Zhu Huyu para hamanin siyang muli, na ikinagulat ni Fu Chen. Dahil natalo na niya si Zhu Huyu minsan, hindi siya natakot. Gayunpaman, iba ang kanilang labanan sa pagkakataong ito. Si Zhu Huyu ay mas mabangis, hanggang sa puntong tila siya ay halos desperado na. Para bang handa siyang lumaban hanggang sa mapait na wakas, ang patunay nito ay hindi umatras si Zhu Huyu kahit na lumaban ng kalahating buwan. Si Fu Chen ay labis na inis. Ang Dragon Pool ay bukas lamang sa maikling panahon, kaya anumang oras na ginugol sa pakikipaglaban ay inalis sa paglilinang. Ang ginagawa ni Zhu Huyu ay lubos na nakapipinsala sa kanilang dalawa. Zhu, ikaw, nabaliw ka na ba? Tanong ni Fu Chen sa pagkabigo. Siya ay kumilos ayon sa mga patakaran at hindi siya nasaktan, kaya bakit siya determinado? Itinaas ni Zhu Huyu ang kanyang ulo at mayabang na idineklara, "Cut the crap. Kung iniisip mong hindi kita kalaban, umakyat ka, akin ang lugar na ito." Galit na galit si Fu Chen, nakakainis. Dahil tumatanggi ka sa isang toast, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Halika. At kaya, nagsimulang muli ang dalawang dragon sa kanilang laban pagkatapos ng maikling palitan, gayunpaman. Sa pagkakataong ito, umabot lamang ng 2 araw bago biglang humiwalay ang nasugatang Young Dragons, pareho silang nakatingin sa paligid sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Fu Chen at sinabi, "Ano ang nangyayari? Bakit naging mahina ang kapangyarihan ng Dragon Pool?" Nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng Dragon Pool na nakapaloob sa tubig ay naging napakanipis kaya hindi na ito kapaki-pakinabang para sa niya na linangin. Sinabi ni Zhu Huyu, "Ha? Nararamdaman mo rin, tama ba?" Biglang napagtanto ni Fu Chen. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool sa itaas ay kahit papaano ay naubos. Kaya bumaba ka dito para magnakaw sa aking teritoryo. Si Zhu Huyu ay hindi niya katapat, gayunpaman, patuloy siyang lumalaban para sa posisyong ito. Kailangang may dahilan, at alam ni Fu Chen kung ano iyon. Napabuntong hininga si Zhu Huyu at sumagot, "Sa tingin mo ba wala na akong magandang gawin?" Lalong nena si Fu Chen sa kumpirmasyong ito. Ang bastard na ito ay naubusan ng kapangyarihan ng Dragon Pool at dumating upang magnakaw mula sa kanya.
Ngayon pareho ng kanilang mga posisyon ay naubos na ng kapangyarihan. Gayunpaman, bakit napakahina ng kapangyarihan ng Dragon Pool? Nagtataka si Fu Chen habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay natural na walang limitasyon. Kung oo, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay mabubuhay na lang sa Dragon Pool sa buong taon at sa malaot madali silang lahat ay magiging sinaunang dragon. Sa bawat oras na magsara ang Dragon Pool pagkatapos gamitin, aabutin ng daan-daan hanggang libu-libong taon bago muling mabuksan. Iyon ay dahil ang Dragon Pool ay nangyayari ng isang oras upang maibalik ang kapangyarihan nito. Kapag ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay ganap na naibalik, muli itong magbubukas. Kaya, walang nakapirming tagal sa oras sa pagitan ng pagsasara nito at ng susunod na pagbubukas. Nakadepende ang lahat sa kung gaano katagal kailangan ng Dragon Pool para maibalik ang sarili nito. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang oras sa pagitan ng mga pagbubukas ay hindi gaanong nagkakaiba at ito ay nangyayari ng sapat na madalas upang matugunan ang mga pangangailangan ng Dragon Clan. Sa pagkakataong ito, malinaw na may kakaiba. Si Zhu Huyu ay nasa magandang mood ngayon dahil hindi lang siya nakatagpo ng anomalyang ito. Sino ang nakakaalam? Baka sobrang konsumo last time. Umiling si Fu Chen. Kung ito talaga ay dahil sa sobrang pagkaubos ng Dragon Pool noong huling pagbubukas, tiyak na naantala ng mga elder ang pagbubukas ng Dragon Pool. Ngayong nabuksan na ang Dragon Pool, kinakailangan na sapat na ang mga miyembro ng Dragon Pool para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Dragon Clan na pumasok. Ito ay hindi makatwiran para sa kapangyarihan upang maubos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa ngayon, ito ay isang katotohanan na ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay napakanipis sa teritoryo ni Fu Chen, habang ito ay dapat na pareho para kay Zhu Huyu. Ano ang dapat nilang gawin ngayon?